Amang Diyos, alalahanin mo po ang iyong mga anak at pagpalain mo po kaming lahat na nagtitipon dito upang hanapin ang iyong salita sa mga banal na kasulatan. Ama, sa pamamagitan ng 10 utos, tunay naming ninanais na ang aming relasyon sa iyo ay maging maayos. Kaya't ang daluyan ng pagpapala ay maaaring dumaloy ng sagana sa pamamagitan namin upang maabot ang lahat ng nasa paligid namin, Ama. Hindi kami karapat-dapat tumanggap ng salitang ito, ngunit idinadalangin namin na dahil ang tanging pag-asa namin ay ang iyong biyaya, naliwanagan mo ang aming mga puso, buksan ang aming mga espiritual na mata upang tunay kaming makaugnay sa pusong taglay ng aming Ama. Habang ipinapaliwanag mo sa amin ng 10 utos. Ama, tulungan niyo po kami. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, nananalangin kami. Amen. Kaya ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating pangalawang pag-aaral sa serye ng 10 Utos. At ang pamagat ay ito, sino ang iyong ama? Okay, hindi ito Star Wars. Sige. Ito talaga ang tanong na itinanong ni Jesus sa mga pinuno ng relihiyon noong panahong iyon. Kaya sa palagay ko ay talagang binibigyang diin ng unang utos kung sino yung ating ama sa ating buhay. Gaya ng makikita mo sa slide na ito, sa Hebreo ay hata na ang ibig sabihin ay parang hindi tama ang target. Ang kabaliktaran na salita ay parang bullseye sa Ingles, tama ba? Kapag gusto mo, magragis ka ng dart. Kapag tumama ka sa kanan, ang nasa tuldok sa gitna at tatawagin mo itong bullseye. Kaya, ang katuwiran sa Hebreo o matuwid sa Hebreo ay sadak. Ibig sabihin, may inilalagay sa tamang relasyon. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa katuwiran na kabaliktaran ng kasalanan, ang tinutukoy mo ay ang tamang relasyon sa Diyos. At dalangin ko na ang salita ng Diyos ay magdala sa atin sa tamang relasyon sa Kanya. Wala na tayong ibang pag-asa. Napakaraming impormasyon, napakaraming mga tagubilin sa mundong ito. Ngunit naniniwala ako na ang tanging kasulatan ang paraan upang mailagay tayo sa tamang relasyon sa ating Ama, ang Diyos. Lalo na dahil ang 10 Utos ang siyang diwa ng buong Biblia, gaya ng ating napag-aralan noon. Suriin natin kung ano ang mensahe ng Diyos sa likod ng unang utos na ito at tunay na ipanalangin na sa pamamagitan ng pag-unawa nito, maibalik natin ang ating relasyon sa ating tanging tunay na Ama na siyang Diyos mismo. Amen? Kaya ano ang unang utos? Alam naman nating lahat, di ba? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ito ay nangyayari sa 2 lugar sa kasulatan. Isa sa Exodo 20 talata 3 at bago pumasok ang mga Israelita sa Kanaan. Inulit ito ni Moises makalipas ang 40 taon sa Deuteronomio, Kabanata 5, talata 7. Kaya gumamit tayo ng simpleng paraan ng exegesis tulad ng pagbibigay kahulugan sa talata sa orihinal na wika. Dito tayo magsisimula sa bahaging ito. Susuriin muna natin ang 10 utos na ito. Ang utos muna. Sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, tama ba? Kaya magkakaroon na rin ngayon. Ang salitang ito sa Hebreo ay haya. Ang ibig sabihin ng haya ay maging o umiral. Kaya ibig sabihin niyan ay hindi dapat magkaroon ng mga Diyos na umiiral sa ating buhay. Umiiral. Ito ay naroon. Bakit? Para mapaikli ito, maaari muna natin itong suriin. Isaiyas Kabanata 43, versikulo 7. Ipinaliliwanag nito ang layunin ng ating pag-iral. Sa madaling salita, ipinapaliliwanag ng talatang ito kung bakit tayo nilikha ng Diyos na may layunin ng paglikha at layunin ng ating pag-iral ayon sa Isaiah 43, talata 7. Bawat isa na tinatawag sa aking pangalan at aking nilikha para sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawang matuwid.
Kaya dito, anong layunin ng ating pag-iral? Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tama ba? Kaya kung babaliktarin mo, kung mayroong pang ibang mga Diyos sa ating buhay, kung may ibang mga Diyos na umiiral at niluluwalhati natin ng ibang mga Diyos na iyon, ibig sabihin nito ay ang kanilang pag-iral sa ating buhay ay sumisira sa mismong layunin ng ating sariling pag-iral. May katuturan ba yon? Kaya kung mayroon mang ibang mga Diyos sa ating buhay, hindi natin natutugunan ang ating layunin sa pag-iral. Ibig sabihin, wala tayong kaugnayan sa Diyos sa pag-iral. Ito ay napakaseryoso at napakataimtim. Kaya ano ang ibang mga Diyos kung gayon? Para matiyak na walang ibang mga Diyos na umiiral sa ating buhay, dapat nating talagang maingat na maunawaan kung ano ang ibang mga Diyos. Hindi ba't ang pinag-uusapan natin ay ang mga estatwa ng ibang mga Diyos o mga binubong imahen? Alam naman natin na hindi lang iyan ang nangyayari sa buhay natin ngayon, di ba? Kaya tingnan natin kung ano ang ibang mga Diyos. Kaya sinuri lang namin ng maikli. Siyempre, pwede pa itong ipaliwanag ng mas detalyado, pero paikliin ko lang ng konti. At ano ang ibang mga Diyos? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, tama ba? Ang iba pang mga Diyos. Ang una kong tanong ay, meron bang ibang mga Diyos? Kumusta? Mayroon pa bang ibang mga Diyos? Pag-isipan natin ito. Siyempre, dahil Kristiyano tayo, walang ibang mga Diyos, di ba? Pero kailangan talaga natin itong pag-isipan ng mabuti. Mayroon bang ibang mga Diyos? Tingnan natin. Okay, bueno. Sinasabi sa unang utos, huwag kang magkakaroon ng Diyos bukod sa akin. Tama ba? Wala kang Diyos bukod sa akin. Yun ang ibig sabihin nito, ha? At sa buong Biblia, alam natin na binibigyang diin ng Diyos na siya lamang ang Diyos. Okay, kaya nga sinasabi ng Diyos sa Durban Kabanata 4, versikulo 35, alamin ninyo na ang Panginoon ay Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. Kaya ibig sabihin ba niyan ay wala nang ibang mga Diyos? Bagamat sinasabi ng Biblia na walang iba maliban sa Kanya, binabanggit din ito sa maraming lugar na may iba pang mga Diyos. Maging ang Diyos mismo ay nagsabi nito sa Exodo 12:12 nang saktan niya ang mga panganay sa Ehipto at noong panahon ng 10 salot upang iligtas ang kanyang bayan, sinabi niya ito. Sa gabing iyon, dadaan ako sa lupain ng Ehipto at papatayin ko ang lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao o hayop. At laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto, maglalapat ako ng mga kahatulan, ako ang Panginoon, tama. Kaya ang Diyos mismo ang nagsabi na maglalapat siya ng mga kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Ngayon, sa nakaraan lang ba ito na angkop? Ang mga Ehipsyo lang ba ang may maraming Diyos at tayo ngayon ay wala na? Bueno, sinasabi ng ilang iskolar na nabubuhay tayo sa masikip na sansinukob ng Diyos. Nabubuhay tayo sa masikip na sansinukob na kinaroroonan ng Diyos. Maaaring ikagulat mo ipa. Ibig kong sabihin, mahusay ang ginawa ng ating secular na mundo sa paglalagay sa mga Diyos sa mundo ng pantasya, tulad ng sa ating mga pelikula o mga kwentong gawa-gawa, tama ba? Meron. Maraming Diyos ang umiiral sa ating buhay, ngunit madalas nating nais na lumayo na lang, iniisip na walang mga Diyos at yon lang. Naniniwala ako sa Diyos, pero kailangan mong kilalanin ang ibang mga Diyos. Sa Hebreo, ang Elohim ay ang mismong pangalan sinabi ng Diyos at sa unang eksena ng paglikha, ang kanyang pangalan din ay Elohim. Maraming Diyos, maliban sa Ingles, inilalagay namin ang Diyos bilang malaking titik na God at lahat ng iba pang Diyos ay God. Hindi ibig sabihin yan ay wala ng ibang mga Diyos.
Sa tingin ko bilang mga Kristiyano, dapat nating lubos na malaman na maraming Diyos sa ating buhay o sa paligid natin upang tunay nating malaman kung sino ang ating kaaway. Nagbabala rin ng bagong tipan na maraming Diyos at nagbabala laban sa atin. Halimbawa, sa unang Korinto 8, talata 5 hanggang 6, si Apostol Pablo na bahagi ng kanyang pagpapahayag na iisa lamang ang Diyos ay sinasabi niya ito, sapagkat kahit na may mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langot o sa lupa, gaya nga ng maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Noong panahon niya, marami ring mga Diyos. Kaya ano ang ibang mga Diyos? Kung sino man ang namamahala sa ating buhay sa puntong ito ay ang Diyos, ang Hari, at ang Panginoon sa ating buhay. Alam mo, tulad sa Korea, sa K-pop, sikat na sikat ka sa buong mundo. Ano ang tawag sa mga sikat na K-pop band na yan? Mga idol, di ba? May dahilan kung bakit sila tinatawag na mga idolo. Anumang bagay na bumihag sa ating puso at nagtutulak sa atin na sumamba, alam mo na, parang kung titingnan mo sila na parang mga Diyos o Diyosa ng mga Griego, napakaganda talaga nila. Kaya kahit sinong magaganda o kamanghamanghang isipan o kahit ano, isang kasiyahan sa mundong ito, anumang bagay na bumihag sa ating puso ngayon ay ang Diyos, Hari at Panginoon ng ating buhay. Anumang bagay na nasa lugar ng Diyos ay isang Diyos-Diyosan. Kaya may iba pang mga Diyos sa ating buhay. Halimbawa, sa Mateo Kabanata 6, versikulo 24, alam mo, sabi ni Jesus, walang sino man ang maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon at inihahambing niya ang Diyos sa kanino? Kayamanan. Sa Mateo 6:24, sabi ni Jesus, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, alinman sa kapupuotan ng isa at iibigin ng iba, o magtatapat sa isa at hahamakin ng kabila. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. At tandaan ang kwento tungkol sa binata, ang mayamang binata na lumapit kay Jesus. Sa wakas ay makakatagpo niya ang Panginoon ng kanyang buhay na walang hanggan. Nakatayo siya sa harap ni Jesus at tinanong niya, Panginoon, ano ang magagawa ko upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Anong sinabi ni Jesus sa mayamang lalaki? Itabi mo ang iyong mga ari-arian. Hayaan mong basahin ko ito. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Bumalik ba ang lalaki kay Jesus? Hindi niya ginawa, di ba? Sabi ng Biblia, umalis ang binata, nagdadalamhati, labis na nalulungkot, at hindi na bumalik. Iisa lang ang dahilan kung bakit hindi na bumalik ang binata. At mayaman siya at napakarami niyang an-arian. Yan ang sinasabi sa Mateo 11, versikulo 22. Ito nga pala ang Mateo 19. Bagamat hinangad niya ang buhay na walang hanggan, bagamat nakatayo siya sa harap mismo ng ating Panginoong Hesus, ang tunay na Diyos, pinabayaan ng binata ang kanyang sarili dahil hindi niya maiwan ang kanyang mga Diyos-Diyosan, kayamanan at ang kanyang sarili. Kaya ano pa ang ibang mga Diyos sa ating buhay? Kayamanan? Gaya ng makikita natin sa Mateo Kabanata 6, talata 24, at dun mismo sa kwentong nabasa namin na pag-usapan namin ang tungkol sa mayamang binata, Kabanata 11 ng Matematika. Gayon din ang kasakiman ng ating kasakiman o mga silakbo ng damdamin at mga hangarin o kapangyarihan kapag tayo ay nadahangad ng karangalan o kasiyahan o mga tao o tagumpay. Kung mayroon mang mas inuuna sa mga ito kaysa sa Diyos mismo, mayroon ding ibang mga Diyos sa ating buhay. Gayon din ang ating mga sarili. Kahit ang ating mga sarili ay maaaring maging Diyos sa atin. Maraming tao ang nagmamahal at iniidolo ang kanilang sarili at sila ay nahuhumaling sa kanilang sarili. At puro sarili lang nila ang kanilang tinutuon. Gamit ang kanilang oras, gamit ang kanilang kayamanan, gamit ang anumang meron sila. At lahat ng ito ay paglabag sa unang utos.
Kaya naman, binabalaan tayo ng bagong tipan. Ipagpatuloy natin ang mabuting pakikipaglaban. Sige, sabay-sabay nating basahin ang talatang ito, talata 12 at 13, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahalang kapangyarihan ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga dakong himpapawid. Upang lumaban sa espiritual na pakikidigma, isuot natin ang buong balutin ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng kasamaan. At pagkatapos magawa ang lahat ay manatiling matatag gaya ng kinilala ni Apostol Pablo. Maging mulat din tayo sa realidad na ito ng mundong ating ginagalawan ngayon. Dahil dito, upang tayo ay ituwid sa matuwid na landas. Sinasabi sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng una sa 10 utos, walang ibang mga Diyos maliban sa Kanya. Sa madaling salita, pinatotoohan niya na ang lahat ng iba pang mga Diyos ay mga huwad na Diyos. Walang kabuluhan ang mga ito. Hindi nila deserve ang oras natin, ang pagmamahal natin, ang pagsisikap natin. Dahil siyang ating tunay na Diyos, ang tanging Diyos na makapagbibigay sa atin ng oras, pagmamahal, at pangangalaga at lakas. Kaya naman siya ay tinatawag na Diyos na buhay. Gaano man nating kahalaga ang pagsamba sa maraming magagandang bagay sa ating buhay, hindi niya maibabalik sa atin ang dami ng ibibigay niya sa mga ito. Kaya't sinasabi ng Diyos, Panginoon, ang iyong Diyos ay ang Diyos ng mga Diyos at ang Panginoon ng mga Panginoon, ang dakila, ang makapangyarihan at ang kahangahangang Diyos. Kaya ang huling bahagi, ang unang utos, ay nasa harap ko. Magkakaroon ka. Nakita namin ang bahaging iyon, walang ibang mga Diyos. Nakita mo lang yung parte na yan sa huling bahagi. Sa harap ko, ngayon ang salitang Hebreyo na ako ay mukha. Kaya sa harap ng aking mukha, iyon ang tunay na kahulugan nito. Sa harap ko o sa harap ng aking mukha. Ang Biblia, mula sa simula hanggang sa katapusan, ay masigasig na nagpapatotoo na walang tunay na Diyos maliban sa isang Diyos na may 3 persona. Kaya naman, mayroong pangmaramihang Elohim. Kaya tingnan natin ang ilan sa mga talata tungkol sa iisang Diyos. Una, siya lamang ang lumikha at ang taning pinagmumulan ng buhay. Siya lamang ang gabay sa ating paglalakbay sa buhay. Siya lamang ang Panginoon ng manapanginoon. Siya lamang ang hari sa lahat ng panahon. Siya lamang ang ating tagapagtanggol. Siya lamang ang ating Ama. Siya lamang ang makakasagot sa ating mga panalangin. Amen. Siya lamang ang tagapagbigay ng batas ng bagong utos. Siya ang nag-iisa at tanging tagapagligtas. Siya lamang ang mamanubos. Siya lamang ang tagapamagitan ng bagong tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Siya lamang ang punong hukong. Siya lamang ang may akda ng pananampalataya. Siya lamang ang Diyos na gumagawa ng mga dakilang kababalahan. Amen. Ang salitang alone o nag-isa sa Griego ay nangangahulugang ang nag-isa, ang tanging entidad sa buong uring iyon. At iyan ang Diyos na tinatawag nating Aba, Ama. Kaya bilang konklusyon, ang pinakamalaking uri ng idolatriya ay ang hindi pagkilala kay Hesukristo. Ang hindi paniniwala kay Hesukristo, ang tunay na Diyos na nagmula sa langit patungo sa lupang ito, ay ang pinakamalubhang uri ng idolatriya. Ito ay isang parirala sa ikapitong aklat ni Reverend Evan Park sa kanyang seryeng Asterisk Redemption. Hesukristo, sino siya? Sinasabi sa Juan Kabanata 1, versikulo 1, siya ang salita at ang pasimula. Kaya ang buong unang utos ay nagbabala sa atin. Kapag may ibang mga Diyos-Diyosan, ibang mga Diyos sa ating buhay, bubulagin nito ang ating espiritual na paningin, kaya hindi natin makilala ang Diyos.
kahit na nakatayo siya mismo sa harap namin tulad ng binata na talagang mayaman. O, tulad ng lahat ng mga pinunong relihiyoso na hindi lamang hindi kumilala kay Jesus, kundi hinatulan pa siya bilang ang lumalapastangan sa Diyos. Ang realidad na yon, na totoo noon at maging ngayon, ay nakasulat sa 2 Korinto 4:4. Sa 2 Korinto 4:4 sinasabi, kaninong kaso ang mayroon ang Diyos ng sanlibutan ito ng ano? Binulad niya ang mga pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Gusto kong mag-focus tayo sa bahaging ito. Saan nanggagaling ang liwanag? Mula sa Ebanghelyo, mula sa salita, mula sa mga kasulatan, mula sa 10 utos na siyang diwa ng salita ng Diyos. Magkakaroon lamang tayo ng maling pag-unawa sa 10 utos kung puno kayo ng ibang mga Diyos sa ating isipan. Kaya sa palagay ko, ang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin ay ang tunay na maunawaan ng 10 utos. Ang paraan na ibinigay sa atin ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagkukumpisal sa ating Diyos. Lahat ng mga Diyos na maaring meron tayo sa ating buhay at hilingin sa Kanya na palayain tayo mula sa lahat ng pag-aalipin na ito ng paglilingkod sa ibang mga Diyos. Habang ginagawa natin ito, naniniwala ako na ang mga kasulatan ay magiging mas malinaw sa atin at sa gayon ang ating mga mata ay hindi na mabubulag kundi magiging bukas upang makilala ang ating tunay na Ama. Ang problemang ito ay nagsimula pa noong orihinal na kasalanan, ang Hardin ng Eden. Nilabag ni Adan ang unang utos sa Hardin ng Eden. Sige, bakit? Dahil kung babalikan mo ang talatang ito ang liwanag ng Ebanghelyo. Ano ang salita ni Jesus? Ang salita mismo, tama ba? Kaya ito talaga ay nagdadala sa ating atensyon sa kahalagahan ng salita, ang tunay na nilalang ni Jesus. Kaya nga sinasabi ng huwag akong gayahin o huwag gumawa ng kahit ano. Pakinggan mo lang ang aking tinig, pakinggan mo aking tinig, basahin mo ang aking salita at panatilihing tama ang aking salita. Paano nilabag ni Adan ang unang utos sa Hardin ng Eden dahil nakalimutan niya ang salita ng Diyos? Sa halip, mayroon ba siyang ibang idolo? Pakinggan ang tinig ng ahas, Genesis 2:17, malinaw na sinabi sa kanila ng Diyos. Mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na kumain ka niyan ay tiyak na mamatay ka. Sinabi niya sa kanyang minamahal na anak, mamamatay ka kung kakainin mo ito. Pero anong pinanghawakan niya? Sinabi ng ahas sa babae, salita ng ahas, tama ba? Tsak na, hindi ka mamamatay. Dalawang magkasalungat na pahayag dito na kinailangang piliin ni Adan. Tiyak na mamamatay ka mula sa kanyang ama o hindi ka mamamatay mula sa ahas? Mas madali yung atin, hindi ako ang mas madali. Likas na hilig ng puso natin ang kung ano ang mas mabuting sabihing mamatay o hindi mamatay o tiyak na hindi mamatay, di ba? Ganito nagsimula ang orihinal na kasalanan at naniniwala akong mahihirapan din tayo sa parehong paraan ngayon. Inuuna ba natin ang salita ng Diyos higit sa lahat o napakaraming salita ng ahas? Ayan ang itinuro ni Jesus sa mga pinuno ng relihiyon bagamat sila ang mga eksperto sa batas. Ang iyong ama ay ang dyablo at ang sinungaling. Kung paano nagsinungaling ang ahas at naniwala sina Adan at Eva sa salita ng mga ahas, ganon din ang sinusunod ng buong sangkatauhan. Okay, kaya anumang kaisipan o ideya na nais natin maliban sa salita ng Diyos ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dapat nating panindigan ito. Kaya nga, sabi ni Jesus, ituring ninyong patay na ang mga bahagi ng inyong katawang lupa, gaya ng imoralidad, karumihan, masamang pita, masamang nasa at kasakiman na maituturing na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ipinaliwanag mismo ni Jesus kung ano ang ibig sabihin ng idolatria.
At gayon din, binabalaan tayo ni Juan Apostol, maliliit kong mga anak, na mag-ingat kayo sa lahat ng mga Diyos-Diyosan. Kaya ano ang mga idolo? Ano mang kaisipan o ideya na ating taimtim na hinahangad bukod sa salita ng Diyos? Panghuli, titingnan natin ang idolatria na laganap din noong panahon ni Jesus. Si Jesus ay Diyos, ang salita na nagkatawang tao at naparito sa lupang ito. Ngunit tinanggihan siya ng mga Israelita at ayaw maniwala sa kanyang salita. Isa itong uri ng idolatriya, hindi ba? Kaya para sa lahat ng taong nangahawakan sa mga kasinungalingan ng ahas bilang katotohanan, dumating si Jesus at patuloy na ipinaliwanag sa kanila ang mga kasinungalingang kanilang pinanghahawakan. Ang mga Diyos na kanilang pinanghahawakan ay hindi ang kanilang tunay na Diyos o ang tunay na Ama. Kaya nga naparito si Jesus at patuloy na nagpaliwanag tungkol sa Ama at patuloy niyang sinasabi na siya mismo ay isang Ama. Kaya naparito si Jesus upang ipakilala kung sino ang Diyos Ama. At maraming mga kaso, ngunit apat na lugar kung saan natin maaaring tingnan kung paano ipinakita ni Jesus ang kanyang sarili bilang Diyos, ang Ama. Unang pwesto ay noong pinagaling ni Jesus ang isang lalaking may sakit sa loob ng 38 taon sa Bethesda noong Sabat. Ibig kong sabihin, walang sino man ang pinapayagang magtrabaho sa mga araw ng Sabat, kaya hinatulan siya ng mga pinuno ng relihiyon dahil sa paglabag sa batas. Tama, dahil may pinagaling si Jesus noong araw ng Sabat. Pangalawa, hindi natin tatalakayin lahat ng ito kapag may oras tayo. Marahil sa hinaharap ay maaari na natin itong pag-aralan. Pero pakisubukang basahin ang mga talatang ito. Pangalawa, kung saan ipinakita ni Jesus na siya ay isang ama, ay noong pinilit ng mga Hudyo si Jesus na magtanong, sino ka sa akala mo? Ama? Iyan ay nasa Juan Kabanata 8, talata 53 at sa ibaba. Ang ikatlong lugar kung saan ipinahayag ni Jesus ay sa Juan Kabanata 10. Kung titingnan mo, basahin ang Juan Kabanata 10, sabi niya, ako at ang Ama ay isa. Kaya't nagsimulang hangarin ng mga Hudyo na patayin siya dahil sa paglapastangan sa Diyos. At ang pang-apat, nang si Felipe, isa sa mga disipulo ni Jesus, ay nagtanong kay Jesus, ipakita mo sa amin ang Ama. Nasa Juan 14 yan, sunod-sunod ito. Juan Kabanata 5 at pagkatapos ay Kabanata 8 at Kabanata 10 at Kabanata 14. Sa makasalanan at nagkasalang sangkatauhang ito na lubos at labis na mahigpit na kumakapit, mga walang kabuluhang Diyos at buhay. At isinasama ko ang sarili ko doon. Ang daming bagay na hindi naman Diyos pero minsan ay desperado na ako, alam mo ba? Lumapit si Jesus at sinabi, hindi sila ang tunay mong ama. Ako yung tunay mong ama. Sabi niya sa Juan, Kabanata 10, versikulo 30, ako at ang Ama ay iisa. Juan, Kabanata 10, versikulo 38, alamin at unawain ninyo na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. At nang tanungin ni Felipe, Jesus, ipakita mo sa amin, Ama? Sinabi ni Jesus, matagal na ba akong kasama ninyo at hindi mo pa ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Paano mo nasasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? At naniniwala talaga ako na siguradong labis na nasasaktan si Jesus. Mula noon hanggang ngayon, kapag ang kanyang mga anak ay namumuhay na parang mga ulila, umapit sa pag-abot sa paghawak sa mga bagay na iba sa kanyang sarili. At habang mas malalim nating pinag-aaralan ng unang utos sa tulong ng banal na espiritu, umaasa akong madarama natin ang tinig na ito. Sinasabi ng Diyos sa ating lahat na huwag mag-alala, huwag masyadong ma-stress sa buhay. Kumapit at kumapit pa sa ibang bagay.
Dahil ikaw ang pinakadakilang nilalang bilang iyong ama, ako ang iyong lumikha, ako ang iyong lumikha, at ako ang iyong ama. Umaasa ako na maririnig natin talaga ang tinig na ito sa pamamagitan ng unang utos na ito. Ang iniisip lang namin ay huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos bukod sa akin. Minsan, pakiramdam natin ay isa siyang siloso at nakakatakot na Diyos na parurusahan tayo kung tayo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kung parurusahan tayong lahat ng Diyos dahil sa ating pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa palagay ko ay malamang na wala na ang sangkatauhan ngayon, hindi ba? Matigas siyang naghihintay na ibaling natin ang ating mga puso sa tunay na Ama, ang Diyos, at sa gayon, sinasabi niya ito sa Mateo Kabanata 6, talata 31 to 32. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Handa na? Huwag kayong mag-alala na magsasabi, anong aming kakainin, anong aming iinumin, o ano ang aming isusuot na damit? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay hinahanap ng mga hintil, sapagkat nalalaman ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Pakitandaan ang pagkakaiba ng mga hinti. Ang mga hintil na mayroon na naglilingkod sa ibang mga Diyos o walang Diyos, sila ang mga masigasig na naghahanap. Mag-alala kayo tungkol sa lahat ng mga bagay na ito, kaya palaging binibigyang diin sa amin ni Reverend Evan Park na tatandaan ko, ang pag-aalala mismo ay isang kasalanan. Ibig sabihin, hindi natin pinagkakatiwala ang Diyos bilang ating tanging Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesus, alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya, ipagkatiwala natin ang lahat ng ating tiwala sa ating Diyos Ama. Ang isang tunay na mananampalataya ay yaong ipinagkakatiwala ang lahat sa Diyos. Amen. Kaya't sama-sama tayong manalangin. Hindi ko nasakop lahat ng malalalim na materyales na inilahad ni Reverend Emma Park sa aklat na ito. Pero sana ay makapagdasal talaga tayo hanggang sa muli nating pagkikita. Kaya't ang ating puso ay magiging mas malinis at mas walang laman upang matanggap ang banal na espiritu, ang salita, ang liwanag ng ebanghelyo sa ating mga puso. Amen. Kaya ito na muna para sa araw na ito at magtapos tayo sa pananalin. Aming maawen at matiyagang Diyos Ama, maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa amin at pagtawag sa amin bilang iyong sariling mga anak. Sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Ama, habang nauunawaan namin ang 10 utos, ipinapahayag namin sa harap mo na marami pang ibang Diyos sa aming buhay. Sa maraming pagkakataon na nag-aalala ka, kami naman ay nai-stress sa mga bagay-bagay. Minsan, sinusubukan naming punuin ang aming mga puso ng mga bagay na iba sa iyong salita. Mas inuuna namin ang ibang mga prioridad sa buhay namin kaysa sa mga salita mo o sa oras namin na kasama ka. Ama, dalangin namin na habang kami ay nangungumpisal at nagsisisi, ay alisin mo ang lahat ng mga huwad na Diyos sa aming buhay. Anumang bagay na aming inaasahan maliban sa iyo aming nag-iisa tanging manunubos. Upang kami ay mapuspos ng iyong presensya, ng iyong pakikisama, ng iyong patnubay, ng iyong proteksyon, ng tunay na kapayapaan na maibibigay mo sa amin. Ama, naway tunay kaming tumayo bilang iyong mga anak na tumatawag sa iyo gaya ng iyong pagiging aking ama. Ang aming Ama ay napakatiyaga, napakamapagmahal, napakabait. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay at nasa lahat ng dako o ng bagay na hindi mo magagawa para sa amin. Tulungan ang lahat ng miyembro ng Shiloh na nagtitipon dito upang tunay na magtiwala sa iyo ng buong puso upang matupad namin ang aming relasyon ng pag-ibig sa iyo. Batay sa unang utos, Ama, bagamat maraming bahagi ang hindi ko lubos na napatotoohan. Dalangin namin na ang Espiritu Santo ay hipuin ng aming mga puso, magbigay inspirasyon sa aming mga puso upang kami ay mapalapit sa iyo. Nagpapasalamat kami sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen.